Yun, no? Puno na yung umaga nyo, no? Parang okay na, no? Okay na, Lord. Pwede na to. Uwi na ako. Ang sarap makinig. Ayan. So, thank you po, Pastor. Ayan. Habang po kayo nagbibigay. Ayan. So, balik tayo. This is the last topic for our series na uh, coming back home. Ayan. Sino nakauwi na kay Lord? Ayan. Right? So, every time, I've been waiting for this time. Lagi ko sinasabi kay Mami Joy, sabi ko, Mami, iba yung no, bahay. Kasi po may mga pagkakataon, minsan hindi ako nakaka-uwi sa bahay, may mga overtime, ganyan. Pero pagka nakaka-uwi ka, ewan ko kung ako lang, pero baka kayo din, pag tinatanggal ko na yung sapatos ko, pag tinatanggal ko na yung aking mga gamit, pagka inaano, anong ginagawa po ng mga tatay, no? Sa mga tatay, talagang ano yan eh. Gagano yan, di ba? Medyo yung ano mo, yung relaxation na medyo, tapos sasalubungin ka ng mga anak mo. So, every time na we go home, we feel relaxed, di ba? Yung pressure nung yung pagkakasarado ng sintas mo, yung pagkakatanggal, nare-relief ka. Kaya ang sarap umuwi sa bahay. Tama po ba? Ay, ang sarap umuwi sa bahay. Nakakapahinga, magkakaroon ka ng relief. Right? So, it's very exciting to come back home, lalo na yung pagbabalik mo kay Lord. Right? So, today, our topic is also coming back home. At ito, kilala nyo to, ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ayan. Ayan. The story of Adam and Eve. Ayan. Kilala nyo yan, no? Sa Bible Study Manual. Topic number 3. Narinig nyo na po ba yung story nila? Ayan. So we will go to this and alamin natin anong meron dun sa pag-alis ni Adam and Eve, no? Sa pagpapaalis sa kanila. Right? So, man is the purpose of God's creation. Right? And God created the whole universe for the earth, and the earth is the center of the universe. Right? So, si Lord, ginawa ang buong mundo para sa'yo. Sabi mo, para sa'yo. Sa katabi mo. Para sa'yo, para sa akin. Right? At bago ako magpatuloy, may video saglit, pero pray po muna tayo. Right? Pray tayo. Lord, thank you for this wonderful morning that you've given us. Today, God, open our hearts, open our minds as we listen to your word. Panginoon, dala-dala namin to hanggang mamaya at may apply namin sa buhay namin. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord, yung pinakamalakas. Ayan. Ayan. So sabi ko kanina, man is the purpose of God's creation. Okay? So papakita po natin, gaano ba katindi yung katabi mo na yan, at ako, at yung nandito ngayon, gaano tayo kalupit? Right? So, gaano tayo ka-special kay Lord? Panoorin natin tong video na to.
Grabe yung galaxy, no? Tapos nung binalik, hanggang sa kaloob-looban ng tao, very special yung ating ating katawan. Okay? So, yung universe na nakita natin kanina, it is created for us. It is created para tayo magkaroon ng habitat, magkaroon ng titirahan, the planet Earth. Okay? So, marami pa doon siguro pagka ni-research niyo sa YouTube, ang dami niyan, dami mga naging mga videos about doon sa mga iba't ibang galaxies. But the thing is, God created the earth for man. Sobrang halaga natin kay Lord. Sobrang tindi nung pagmamahal sa atin ni Lord at sobrang grabe nung importance ng ating existence para kay Lord. Kaya dito sa Psalms 115:16, the heavens are the Lord's heavens, but the earth He has given to the children of man. Etong earth, ginawa ito para sa atin. Okay? So, pinagkatiwala ni Lord etong mundo para sa atin. Okay? So, hindi niya ginawa yung isang bagay kung para kanino, kung para sa plants or para sa hayop, but for the man. For our purpose. Amen? Yan. So, grabe yung yung special mo, pagka-special mo kay Lord. Yan. Man is the highest and the most beautiful creation of God. Sa Genesis 1:10, 12, 21, 25, and 31, ito yung mga creation ni Lord. Kinreate niya yung heavens and earth, kinreate niya yung mga hayop, yung mga halaman. Marami siyang kinreate. Pero, pagdating dun sa huling verse, ang tao daw ay very good. Yan. Tignan mo yung katabi mo, very good ba? Oh, very good na very good, no? Everything was created was good. And God said, and it was so good. Pero nung tao na yung ginawa, it was very good. Kahit may mga pagkakataon, mukhang hindi ka very good, pero sabi sa Bible, you are very good. Grabe, no? Very good na very good. Eh, pagka tinatakan yung test paper mo, 3 stars agad yan. Very good yan. And sa Psalms 8:4-5, sabi doon, we are created a little lower than God. So, ibig sabihin, ito si Lord, ito tayo. May magkasabi na mas mataas daw sa atin yung mga anghel, no? Pero hindi. Tayo, ang Diyos, tayo, tapos ang mga anghel. Mas mataas tayo sa kanila. Amen? Parang di kayo masaya na mas mataas tayo sa mga anghel. We are created lower, a little lower than God. No? Hindi tayo kinreate na mas mababang uri ng mga anghel. Kaya nga si Satan, angel yan, fallen angel yan. Kaya mas mataas ka kay Satanas. Mas mataas yung authority mo sa kanya. Sabi dito sa Psalms 8:5, we are crowned with honor. Sa Hebrew, hadar, which means beauty, magnificent, glorious, and splendid. Kaya pag may nagsabi sa iyo na pangit ka, sabi mo, maganda tayo na ginawa ng Diyos. Pogi ka. Kaaya-aya ka. Okay? Kahit paminsan, masama yung ugali ng katabi mo, pero wala dito na, no? O nung kapitbahay mo, ano yan? God's precious possession yan. Yan ay talagang kinreate ng may pag-iingat. Ipakita din natin sa iba na yun tayo, na ito yung identity natin. Ito, marami sa atin, we feel of what the others said na hindi ka magaling, hindi ka maganda, bobo ka, no? Bobo ka. Grabe, no? Hindi ka maayos. Pero lagi natin tatandaan, kailangan nating ipamuhay yung sinasabi ng Bible. The truth is, maganda ka, magaling ka, nasipag ka. Kaya yung mga anak natin, pag naulit, no? Ang galing-galing mo talaga. No? Hindi ka talaga, Yan. Kaya tayo, we are the most precious possession of God. Kaya nung kinreate si Eva at si Adan, kinreate sila ng may special. Okay? Special. Walang pag-aalinlangan si Lord na gawin ang tao because God's creation for us ay sobrang special. Amen? Kailangan special, kailangan excited ka, Lord. Gigising na naman ako pag tingin ko sa lamin ang pogi ko. Lord, so ganda ko. Ayan. Also, God created man for fellowship and rulership. Sa Genesis 1:26-28, sabi doon,
let us make mankind in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea, and the birds in the sky, over the livestock, and all the wild animals, and over all the creatures that move along the ground. Ibig sabihin, sa lahat ng ginawa, ikaw ang may power dyan. Ikaw ang may dominion dyan. Tayo. Sabi kay Eva at Adan. They have power and dominion from God to subdue all God's creation. Ibig sabihin, lahat ng kinreate, meron kang authority dyan. Ibig sabihin ba, lahat ng mga nakikita natin, ng mga plants, pati yung mga iba't ibang nakikita natin na non-human beings, si Lord ba nag-create nun? Ibig sabihin, meron tayong authority. Pagka may lumalapit na ipis, ano sasabihin mo? Di ba natatakot tayo minsan na may mga kinatatakutan tayo ng mga species na, kinreate ka lang ni Lord, mas mataas ako sa'yo. Taas dumapo sa'yo, no? Ayan. Okay? We have the power, we have the dominion, okay? We have the authority. Okay? Ganyan katindi. Genesis 2:16 and 3:8, God talked to man face to face. Sabi dito, and the Lord God commanded the man saying, you may surely eat. Sabi dito, no, yung kanilang conversation ni Lord, ni Eva, at saka ni Adan. Anong sabi doon? Pwede mong kainin. Yan. Pwede mong kainin yung lahat ng bunga, ng puno na nakita mo. Puwera lang. Sa pagkakabagsak o sa pagkakasabi doon ng command ni Lord, kanino? Kay Adan, meron silang conversation na magkaharap. Parang ganito, parang yung katabi mo. Ganyan yung conversation ni Lord at ng tao. Sabi dun sa sinabi sa 16 to 17, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat. Ibig sabihin lahat pwede. Isa lang yung bawal. For in that day that you eat of it, you shall surely die. Kanina, nire-research ko, gaano ba katagal yung Genesis 2 to Genesis 3? Ayan. Ayan o, ganyan yung itsura. No? Nakita nyo na ba yan? Ayan, nandiyan yan sa mga book ninyo. In the beginning, God created man in His image, likeness, holy and righteous, no sorrow, suffering, no sickness, poverty, nor death. Lahat ng yan, nasa atin. Lahat ng yan binigay ni Lord sa atin. Pati yung pag-uusap ng face to face, nasa atin lahat yan. Okay? Walang walang barrier yan. Okay? Tingnan nyo dito, no? Masaya yung tao, nakangiti. Kaya nung binasa ko yung Genesis 2 to 3 at ayan. Nung binasa ko yung Genesis 2 to 3 and ni-research ko, gaano ba katagal yung pagitan ng Genesis 2 to 3? Sabi sa mga commentaries, kasi base doon sa mga sinabi before nila, Pastor, na ang Bible may time frame siya from chapter to chapter. So dito, tinignan ko, from chapter 2 to chapter 3, nung binigay yung message, nung binigay yung utos from Genesis 2, saan bumagsak si Eva at si Adan? Sa Genesis 3. So when we go back to the Bible, pagkautos na pagkautos, tinesting agad ni Satanas yung inutos. Amen? Tinesting niya agad, hindi siya nagdalawang isip, hindi siya nagkaroon ng agam-agam na gagawin ko ba to? Sabi ko dito, pag narinig mo yung turo, susubukin ka kaagad ng demonyo kung susunod ka o hindi. Itetempt ka niya agad. Kaya nga, as we listen to the word, we obey immediately and consistently. Possible na itong si Eva at si Adan na kinreate ng matindi. Kanina, pinakita natin kung gaano ka grabe yung pag-create sa atin, gaano tayo ka-special. Di ba? Pagdating dito sa Genesis 3, nalaglag agad sila doon sa kasalanan. Nalaglag agad sila sa pagkakamali. Kaya, when we go back to the Bible, dalawa yung tree na sinasabi doon. The tree of life and the tree of knowledge of good and evil. Okay? Tinitignan ko din if sinabi doon ni Lord sa kanila na, pwede mong kainin tong tree of life. Wala binanggit. Pero base doon sa kanyang inutos,
Pwede kainin lahat. Possible, may inutos doon na yan. Pwede mong kainin yan. Pero dito sa nangyari, man committed a crime of high treason. Ibig sabihin, yung pagka-special ng tao, nawala siya, nadaya siya ng demonyo. Nagkaroon ng pagkalito. Okay? Sa dulo, nagkaroon siya ng pagsuway. At yun yung man's major sin, yung hindi pagsunod. Ulitin ko lang, pag kami narinig tayo mga preaching, pag kami narinig tayo mga sharing, even in the Bible studies, when we listen to that, ang demonyo, hindi mag-aantay yun na, sige, mo na, palaguin mo muna. Next time ko na yan i-challenge. Dito pa lang, pagka narinig nyo dito, paglabas nyo dyan, may challenge na agad. Pakinig nyo nung salita ng Diyos, paglabas nyo dyan, pagbalik nyo sa mga bahay nyo, pagbalik sa pamilya, even you are inspired, the devil is there for you para, para manggulo na naman, para bumalik na naman doon sa dati niya. Kasi ang demonyo hindi nagpapahinga 24/7. Dito sa story, tinesting agad sila. Pagdating ng chapter 3 ng Genesis, nagkasala agad sila. On this, on our verses na nakalagay dito, the tree of life is Jesus. And the tree of knowledge is religion. Marami sa mga Bible studies and even sa mga nasyasharean natin, they want to choose kung dito na ako pinanganak, dito na ako mamamatay. The pride. No? May mga pagkakataon na, baka magbago yung religion ko niya sa Bible study na yan. But in reality, si Jesus lang naman talaga yung binibigay binibigay ng Bible . Si Jesus lang naman talaga yung pinapatungkulan ng mga tinuturo natin. Amen po ba? And that Jesus is free. Maraming prideful na, hindi, bawal sa amin yan . Hindi, hindi obran. Last week nga, yung turo ni Pastor, di ba? Bawal yung tugtugan, bawal yung drums. Very religious, di ba? Pero masaya. Pero bawal sa religion yan. Bawal yan sa mga bylaws na pinaniniwalaan. To make the long story short, ang tao, laging pinipili ang relihiyon kaysa kay Jesus. Laging pinipili na, hindi, dito ako . Dito na kami pinanganak . Dito na kami mag-i-stay. Kaya, sa Genesis 3:22, ayan. Anong ginawa kay Eva at kay Adan? Anong ginawa sa kanila? Pinalayas. Question. God loves us so much. God loved Adam and Eve. Pwede naman sila mag-stay na lang sa Garden of Eden kasi nandun lahat, di ba? Pwede ba? Pwede ba yun, tingin niya? Pwede bang mag-stay na lang sila doon? Doon na lang sila magkaroon ng family or what? Sa tingin niya, pwede? Bakit kaya hindi? Ayan. Dito sa ating Genesis 3:22, the Lord God said, "Behold, the man has become like one of us in knowing good and evil. Now lest he reach out his hand and take also the tree of life and eat and live forever." Kinain na nila yung bunga ng tree of good and evil, tree of knowledge. Ibig sabihin, makasalanan na sila, hindi? Makasalanan na. Ngayon, kung makasalanan na sila and they have the chance to eat the tree of life, possible gulo yun. No? They will live forever na makasalanan. Kaya sabi ni Lord, the Lord God sent him out from the Garden of Eden to work the ground from which he was taken. He drove out the man, and the east of the Garden of Eden, he placed the cherubim and flaming sword that turned every way to guard the way to the tree of life. Ibig sabihin pala, pinaalis si Adam and Eve doon sa garden. It is because He loves us so much. Mawawalan tayo ng pagkakataon para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mawawalan tayo ng pagkakataon para ma-redeem tayo. Mawawalan tayo ng pagkakataon para tayo magkaroon ng pagbabago. Why? Kung natuloy yon, kinain ni Eva at Adan yon, gulo talaga. Kaya, para yon ma-prevent,
pinaalis ni Lord. May mga pagkakataon, even in the churches, even in your Bible studies. May mga tao dyan na love mo, na talagang kaibigan ko to eh. Or sa bahay nyo lang. Sige, sa bahay nyo na lang. May mga pagkakataon, may umaalis sa mga Bible studies, sa mga bahay ninyo or what. Possible, good thing yun eh. May pagkakataon, inaalis ni Lord yung isang tao sa buhay mo para mas gumaling ka, para mas umokay ka, para mas maging productive ka. Marami dito. Wala, nag-break kami. Sakit. Pero after a year, no, grabe na yung production mo. Natuto ka na 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 maging magaling sa buhay dahil sa pangyayari na yon. Sabi mo sa katabi mo, may natanggal na bang tao sa buhay mo? Kung natanggal yung tao na yon sa buhay mo, ayan, ibig sabihin, productive ka na ngayon, mas maganda ka na ngayon, mas pogi ka na ngayon. Amen po ba? May tinanggal na ba si Lord na mga memories sa inyo, ng mga tao na nagpapasakit ng ulo nyo, pinoproblema ninyo? Minsan si Lord, pinaalis na lang eh, di ba? Mas maigi, mas mabuti. Even in the church. Biro nga nun. Lipat ako ng church. May isa daw lumipat ng church. Ayoko doon sa church namin kasi pangit doon eh. Ayun. Pagdating niya doon sa church na yun, ay, maganda na yung church na inalisan mo, wala ka na eh. Umalis ka na eh. Dito na ulit papangit paglipat mo doon. Joke lang po yun, no? Lahat ng nasa Judea masinag, maganda at gwapo. Ayan. Okay? So, pinaalis ka, o may pinaalis si Lord. Or ikaw mismo, no? May mga dumarating po dito from other churches. Laging sinasabi ni pastor. Nagpaalam ka ba sa pastor mo? Opo. Ayan. So, balik ka doon, nagpaalam ka. Kung may nakasakitan ka ng loob, mag-sorry ka. Laging ganun sinasabi ni pastor pagka may mga lumilipat ng church. Kaya, kung may pinaalis sa buhay mo, maybe it's for your own good. Ayan. Maybe it's for your own safety. Ayan. Kaya si Eva at si Adan, pinaalis sila dahil mahal niya ang sanlibutan. Because of sin, they lost everything. Dahil sa kasalanan. Kanina, sabi ko, everything na blessed, everything na blessing, pagmamahal, lahat yan meron tayo. Bakit? Because of sin, because dun sa pagsuway ni Eva at ni Adan, ng tao, nawala yung lahat ng yon, lahat ng blessing, lahat ng kasaganahan, nagkaroon ng pagtatrabaho, nagkaroon ng pagkahirap sa panganganak. Ano yung mga iba't ibang naging effect ng pagkakaroon ng kasalanan? Okay? Sabi ko kanina, di ba, maraming ginagawa si Satan paglabas mo dyan. Paglabas mo dyan, naandyan na yung mga iba't ibang temptation. Ano-ano ba yung mga naging daan ni Satanas para i-tempt ang mga tao? Yan. 1 John 2:16, number 1 is the lust of the flesh. What is good for food? Nung kinain nila yung bunga, ito okay to. Okay? Second is the lust of the eyes, pleasant to the eyes. Maganda, okay Kumikinang. Ayan. Kumikintab-kintab. At pride of life. Ang tawag natin dyan is 3G. Okay? Girls, gold, glory. Ito yung tatlong kinababagsakan ng maraming tao, lalo na pag ikaw Kristiyano na. Number 1 is the lust of the flesh. Para sa mga lalaki, girls. Para sa mga babae, boys. Yan. Okay? Or sex. Etong mga to ay daan para tayo ay malihis sa tamang landas. Meron ka ng asawa, nagchat-chat ka pa sa iba. Meron ka ng girlfriend. Ito pati sa girlfriend, boyfriend. May boyfriend ka na, may girlfriend ka na. Nagha-heart ka pa sa iba. Instagram ka ba? Sabi niya, bakit? Ilalike lang sana kita pero na-heart kita eh. Wala kasi like sa Instagram, di ba? Heart lang eh. Lust of the eyes, gold. Ayan, nasilaw sa pera. Maraming nasisilaw sa pera. Uunahin ang ibang bagay kaysa kay Lord. Ay, may kami.
May negosyo kami. Unahin namin to. Sunday ngayon, may Bible study. Dami kaming customer. Hindi muna magba-Bible study. Next is the pride of life. Ito, glory. Yung galing mo, lupit mo. Ayan. Ikaw ang pinakamagaling sa lahat. Marami dito. Warning, marami dito, no? When you're working. Working po ako, no? Working, iba, mga nagninegosyo or what? Mga nagtatrabaho sa kumpanya. Lagi niyong tatandaan, ang kumpanyang pinapasukan ninyo, pag kayo pagod na, hindi naman kayo magkakaroon ng monumento dyan. Okay? Iniisip, ito, wrong mindset. Iniisip mo, pag wala ako dyan, wala na yung kumpanya na yan. Marami na kayong kumpanyang inalisan na andun pa rin sila. Na ikaw, pagod ka or very exhausted ka na, lagi niyong tatandaan, you are replaceable. Huwag mong isipin na pag nawala ka dyan, ay hindi natatakbo. Tatakbo pa din yan. Ito po, sinasabi ko to hindi para mag-resign na kayo. Papagod na ako, mag-resign na ako. Hindi. Sinasabi ko lang to, do not be so obsessive in your work. Kasi napapagod din kayo eh. You try, magpaalam kayo or siguro may mga nasasagad sa inyo. Hindi ko naman to ipipreach talaga pero possible most of you nasasagad sa trabaho na akala nyo pag hindi kayo pumasok that day, hindi natatakbo yung kumpanya. Tatakbo yun. Okay? Tatakbo yun. Pero kung ikaw lang talaga yung tao nun, iintindihin ka naman ng boss mo eh. Hindi naman yan Kaya, lust of the eyes. At yun nga, yung glory na ako lang yan, sa akin lang yan. Hindi yan tatakbo, hindi yan kikita yung kumpanya dahil sa akin. Ha? Or even the church. In the church, pag wala kami dyan, hindi yan, wala yan. Ng mga leaders, lagi sinasabi sa amin nila, Pastor, ang church na to, kung hindi kami ang may hawak, or kung kami ang may nagdidikta nito, wala na to, matagal na. Sabi lagi nila, Pastor. Pero dahil si Lord ang may-ari nito, nandito pa din. At patuloy na dumadami. Amen? Kaya etong tatlo na to, this is Satan's way to tempt people today. Okay? At lalo na ngayon, medyo matindi ang laban because of social media. Ayan. Kaya ngayong social media, yung YouTube natin, yung Facebook natin, kung ginagamit yan ng kaaway, ginagamit yan ng demonyo sa ibang bagay, ginagamit din natin yan para sa mas mabuti. Amen? Kaya pagka mag-YouTube kayo, Johiya Masinag Official, tsaka Facebook, i-play nyo lang yan, ituloy-tuloy nyo lang kasi napupunta yan sa inyong subconscious mind. At yun yung natututunan ninyo, subconsciously at consciously. Amen? Ito. Dinagdag ko lang din dito that what are the signs that you are tempted? Ibig sabihin ba, pag nasa church ka, nasa Bible study ka, okay ka na? Hindi. May mga pagkakataon you have wrong prioritization in life. Okay? Minsan, napauuna mo ang mga negosyo, nauuna mo ang trabaho, and even yung mga hobbies mo, nauuna mo na, mas marami ka ng time sa iba kesa sa mga gawain sa Panginoon, mga gawain na ginagawa dito sa church, or even in your Bible studies. Nagiging pagka kasi nasimulan mo in the first place, nasimulan mo dito, susunod na yun, masusundan ng masusundan. Amen? Second is you're becoming unteachable. Di ka na natututo. Ito yung sinasabi ni Pastor last week, yung prodigal son. Di ba? Nandun siya sa loob pero hindi siya nakikinig. Possible sa kanyang daddy. Becoming unteachable. More complain before obeying. Delayed obedience. Mamaya na. Ayan. Mas mahalaga ang trabaho kaysa sa gawain ni Lord. Nagpa-absent ka. Bakit pag sa trabaho, hinahabol mo yung 8 o'clock? Bakit pag dito, hindi mo hinahabol yung 9 o'clock? Okay lang na hindi ka umattend ng praise and worship. Di ba? 2 oras lang yung church, late ka pa. Darating ka, nagpe-pray na si pastor dito. Di ba? Pero sa trabaho, takot kang malate. Naku, late ako, 8 o'clock na. Galit yung boss ko, pero pag kay Lord, si Lord naman yan eh. Wala namang problema. Nakakaintindi naman si Lord. Pero, pagka sa trabaho, 8:01 ako, 8:01 na ako. Or anong oras man pasok nyo sa gabi. Takot kayong malate. Hindi ko sinasabing na okay lang na malate kayo sa trabaho. Pero, pag kay Lord, gawin nyo namang special. Gawin nyo namang maayos. Amen po ba?
Pagka ano, 'di ba? Best dress ka, 'di ba? Pagka Friday, yung may mga tag dito. Yung may mga uniform, 'di ba? From Monday to Thursday, pagka Friday yan, talagang mga bongacious yung mga ano niyan, talagang kala mo talaga nasa model yung ano eh. Yung mga yung mga walang uniform eh, 'di ba? Wash day, no? Pagka sa church, dapat maayos ka din, dapat prepared ka. Amen? Dapat maayos. Dito, mas mahalaga yung trabaho kaysa sa gawain ni Lord. Be special naman. Amen po ba? Eto pa, puro palusot, hindi umaamin ng pagkakamali. Ayan, unti-unti na si Satanas, medyo inaano ka na. Talagang okay lang yan. Next time ka na sumunod. Okay? So, these signs didn't come abruptly. It occurs in our life slowly. Possible na si Eva at si Adan or kinakausap na to ng ahas even before. No? Kain ka na dito bukas. Wala tayo. Pwede dito. Bukas na lang ha. Bukas, usap tayo bukas. Possible no? Hindi naman nakalagay sa Bible. Pero what if ganito, yun nangyari. Inamoy-amoy. Okay din naman eh. Diba? Mabango din naman eh. Pwede siguro to. Okay? Uunti-untiin ka ng demonyo hanggang tuluyan ka ng lumayo kay Lord. Akala mo okay ka pa. Hindi na pala. Kaya, warning to sa ating lahat. Even sa matatagal ng Kristiyano, sa mga bago matagal, dumarating yung point in our life na okay na. Narinig ko before, hindi ka na daw natututo pagka meron kang utak, alam ko na yan. At utak, sila naman. Sila na lang. Tagal na ako dyan eh. Alam ko na yan eh. Yung utak, alam ko na yan, ibig sabihin, palayo ka na ng palayo kay Lord. Amen? Kaya these are the warnings na, okay, kailangan pala hindi ganun. Kailangan excited ka laging matuto. Kailangan excited ka lagi na ma-coach, na ma-teach. Doon nagsisimula yung humility. Doon nagsisimula yung paglago mo. Amen? The consequences of sin, fear and shame, nagtago sila nung nakita na nila si Lord. Before naman, nag-uusap sila. Sabi ko kanina, nag-uusap sila face to face. Pero nung nakita nila si Lord, nung nagkasala sila, nagtago sila. Okay? Nahihiya. Ayan. Blaming others. Ito kasi, yung babae kasi, sabi ni Adan, ito kasi yung babae. Ito yung gusto niyang pagkain eh. Hindi, yung ahas kasi. Ayan. So, dumarating na yung point na nagsisihan na sila at pinasa na nila. Unang-una po natin na ginagawa pag tayo tumatanggap sa Panginoon, ano yung letter A? Aminin. Sabi dun sa mga dating palabas, no? Aminin. Admit. Pero hindi nag-blame ng others. Even here, sa preaching, pagka may narinig kayong ganito, di ba? Lagi kayong, uy, ikaw, di ba? Ikaw yun, no? Ikaw yun, Ikaw yun, no? Lagi mong tatandaan, yung preaching na to, patungkol lagi sa'yo. Patungkol lagi sa atin, ako yun, ako yun. Huwag kang, minsan may mga asawa dito, sinisiko pa ganun, yun. Paglabas dun, pasapasayan dito. Bakit kasi? Ayaw mong aminin na ikaw yung pinapatungkulan minsan eh. Gusto mo, siya yun eh. Siya yun eh. Ikaw muna. Okay? Kaya, blaming others, it is the consequences of sin. Curse to the snake and the woman and the man, nung nagkaroon na ng kasalanan, yan, nasumpa na ang snake, nawalan ng paa, gagapang na siya forever. Ang woman, manganganak, nang mahihirapan yung kanyang paglilabor, ang lalaki naman, magtatrabaho. Nagtatrabaho kaya yung kaninang binabanggit ni Pastor na poor and lazy, yun daw yung binibigyan, no? So dito, magtatrabaho. Nasa Bible na na maghihirap ka sa nagtatrabaho. Ibig sabihin, na-defy mo agad yung Bible, no? Kung di ka nagtatrabaho, kaya kong di sundin yan. Tambay lang ako forever. Kaya dito, kasama yun sa consequences ng snake na ang man daw ay magpo-provide. Kaya nga, sa couples mentoring, binabanggit doon, a man is a provider for his family. Okay? At, ang pinakamatindi nun ay nagkaroon ng separation kay Lord. Lahat nagkasala. Sa Romans 5:12, sabi dito, so then, just as sin came into the world through one man and death through sin, in the same way, death spread to all men because all sinned. Nagkasala si Adan at Eva,
Ibig sabihin, offspring nila tayo, lahat tayo makasalanan. Sabi mo, lahat tayo makasalanan. Ako, ikaw, lahat tayo makasalanan. Naging makasalanan tayo dahil nagkaroon na tayo ng DNA na makasalanan eh. Sabi sa Romans 3:10, as it is written, there is no one righteous, no not one. Walang matuwid, wala kahit isa. Lahat makasalanan. And walang nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Dito sa Romans 3:23 at Romans 3:10, lagi niyo pong tatandaan, ano yan? Partner lagi yan. Ito yung pamantayan ng Diyos, nandito ka lang. Nandito lang yung ginawa ng tao. Gumawa ng tao ng iba't ibang paraan para makalapit kay Lord. Religion, good works, at iba't ibang palusot ng science. Hindi, walang Diyos. Lahat yan ay naging bitin lahat para ikaw makabalik kay Lord. For all have sinned and fall short of the glory of God. Bitin lahat ng ginawa natin. Kahit anong dami pa nung ginawa mong kabutihan, wala yan. Hindi yan naabot sa pamantayan ng Diyos. Sabi sa Isaiah 59 verses 1 to 2, listen, the Lord's arm is not too weak to save you, nor is His ear too deaf to hear you call. It is your sins that have cut you off from God. Because of your sins, He has turned away and will not listen anymore. Nag-ready ako dito ng Tagalog version. Sabi dito, tignan nyo si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka. Kaya tayong iligtas ni Lord. Kaya tayong i-save sa kung ano pa mga problema natin sa buhay. But etong pinatutungkalan dito is the salvation. But the Lord is talking to you right now. Kaya kang i-save ni Lord sa mga bagay na problema mo ngayon. Pero sabi niya dito, kakayahan upang iligtas ka, siya'y hindi bingi upang marinig. Hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi niyo siya makita at hindi niya kayo marinig. That's why when we pray to God, in our prayer to God, we always say, Lord, sorry. Okay? Lagi nating inaamin na makasalanan tayo, na mali tayo, na inuna natin yung ibang bagay kaysa sa Kanya. Hindi maikli ang Diyos para tulungan ka, hindi maikli ang kamay niya at hindi siya bingi. Amen? Hindi ka lang niya marinig because of sin. That sin separates us from God. That sin separates us na hindi niya tayo naririnig. Baka may mga panalangin ka na hindi naririnig ni Lord. Baka kailangan mo mag-repent. Baka kailangan mo mag-sorry. Amen? Hindi daw maikli eh. Hindi daw bingi si Lord eh. Naririnig niya pero hindi niya ma-grant sa'yo. Why? Because of sin. Kaya kung may paborito kang kasalanan, hindi mo mabitawan. Kasalanan o tao man yan o event or hurt feelings na hindi mo ma-let go, possible na yan yung hihinder sa'yo para pakinggan ka ni Lord o para masunod yung mga panalangin mo. Amen? Kaya, mag-sorry ka kay Lord. Mag-repent ka. Nung nalayo ang tao sa Diyos, nung nalayo si Eva at si Adan at ang buong sanlibutan, isa lang ang lagi natin pinagpe-pray, isa lang ang lagi natin binabalikan. It's only Jesus that we can come back to Him. Yung tree of life kanina na nang wala ng access ang tao, today, the access for the tree of life or the tree of life is Jesus. Kaya yung nawala sa atin noon na love, joy, peace, blessings, good health, and eternal life, lahat ng yon maibabalik lang through Jesus. Amen? Walang ibang namatay sa cross para sa atin. At walang ibang daraanan kundi si Jesus lamang. What we should do, what we need to do is we need to admit, accept, believe, and confess that Jesus is the only way. Yung dating Garden of Eden na sinarado na, nandun yung tree of life sa loob, di ba? Today, that tree of life is accessible to all na nakikinig, na naririnig na si Jesus lang pala yung daan. Amen? All that was lost can be regained through Jesus. When we are away from home,
napaka sakit, no? Sa kanila na pinalaya sila doon. Even as maraming sa atin malayo talaga kay Lord, today is the day that we can come home to Him. Today is the day na binigay ni Lord na kaya ka naandyan. It is because malayo ka na eh. At hindi ka makalapit noon eh. But in this verse, the wages of sin is death. Dapat wala na tayo. Patay na yung spiritual life natin. Mapupunta tayo ng hell when we die. But the gift of God is eternal life. The Lord loves us so much. That eternal life ay matatagpuan lang kay Jesus Christ. Amen? All that was lost can be regained through Jesus. Kaya, sabi sa John 14:6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. And as we end this series, as we cap off this series, marami sa atin malayo kay Lord, nandito sa loob pero parang wala. Hindi ka na tinatamaan ng mga preachings, hindi ka natututo or binabaliwala mo. Maybe you are far away, hindi ka na nakauwi, hindi ka pa nakakauwi. Today is the day that God has made you to come home to Him. Amen. Because of what Jesus had done on the cross, you can come home to God. It is very accessible. That the Lord is there, waving sa'yo. Hindi ka na inaantay na bumalik sa Kanya. Lumalapit sa'yo at inaabot yung kamay mo. Amen? So before we end this, ayan, meron akong video na ipapalabas. Ayan. Almighty God, the great I am, immovable rock, omnipotent, powerful, awesome Lord, victorious warrior, commanding King of kings, mighty conqueror, and the only time I ever saw Him run was when He ran to me. He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise when God ran. The day I left home, I knew I'd broken His heart, and I wondered then if things could ever be the same. Then one night I remembered His love for me. Down a dusty road ahead I could see it was the only time. It was the only time I ever saw Him run. And then He ran to me. He took me in His arms, held my head to His chest, said, "My son's come home again," lifted my face, wiped the tears from my eyes, with forgiveness in His voice. He said, "Son, do you know I still love you?" He caught me by surprise, and He brought me to my knees when God ran. I saw Him run to me.
felt his love for me again. He ran to me, he touched me in his arms, held my head to his chest. He said, my son's come home again. Lifted my face, wiped the tears from my eyes. With forgiveness his voice, he said, son. He called me son. He said, son, do you know I still love you? He ran to me when we were alone. I saw him run to me, and I ran to him when we were alone. When God This morning, God is talking to you. Kung malayo yung puso mo sa Kanya, malayo yung mind mo, yung heart mo, and or your life is away from Him. Today, the Lord is giving you a chance to come back to Him. And if you are that person, you can stand up and let's pray na, Lord, I'm coming home to you. Wala naman ako ibang bahay na babalikan na masaya at pinagpala, kundi ikaw lang, sa'yo lang, yung bahay mo lang. Before I call the VIPs, let's pray first. Lord, we thank you. Here's my heart, here's my life. Panginoon, kita mo yung desires. Kita mo yung layo ng puso ko sa'yo. Nakita mo, Panginoon, yung dati na yung eagerness to follow, yung kasiyahan, Panginoon. Kita mo sa buhay ko yan eh. Nakita mo dati na gustong-gusto kita, gustong-gusto ko na mag-pray, gustong-gusto kong kumanta sa'yo. Nawala yun, Panginoon. Na-busy ako sa mga trabaho, na-busy sa buhay-buhay. And Lord, you're giving me a chance to come back. Sabi doon sa kanta, hindi mo na kami inantay eh, but you're the one running to us para makabalik sa'yo. That is how much you love us. Today, God, as we come back to you, Lord, linisin mo yung buhay namin. Tanggalin mo yung pride na nahihiya kaming bumalik, nahihiya kaming mag-ask sa'yo. Today, God, you're giving us the chance to come back. Kaya Lord, andito kami at inaalay yung aming buhay ulit. Nilalagay ulit namin yung sarili namin nung dating hindi ka namin kilala at tinanggap ka namin. Today, God, you're giving us that love again. Pinararamdam mo sa amin, Panginoon, na mahal mo talaga kami. Marami kaming mga failures, marami kaming mga buhay, Panginoon, na sinayang, mga panahon na sinayang. Today, God, you're redeeming it again to us. Kaya, Lord, inaalay namin ulit yung buhay namin sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. You continue to stand up, everyone. Tinatawagan ko lahat ng mga ngayon lang umattend, yung mga VIPs natin. Inaanyahan namin kayo dito sa baba. Ayan. Pagpe-pray namin kayo at itutuloy natin yung prayer na to. Sige. Continue lang na yung mga nakatayo, yung ipag-pray nyo kay Lord yung ano ba, saan ka ba nagkamali at saan ka nagkulang, saan ka nawalay. I-identify mo yun pag-pray mo kay Lord. Habang bumababa yung ating mga first-timers. Ayan. Thank you, Jesus. Ayan, kung
Nakikita mo, Lord, yung mga nandito sa harapan. Today, God, you're giving them a way home again. Ayan. Just continue to pray. Ayan. At sabay-sabay nating sabihin, sumunod kayo sa panalangin na sasabihin ko. Sabihin mo, Panginoong Jesus. Everyone, kasi lahat tayo bumabalik kay Lord. Sabihin nating lahat, Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, Inaamin ko po, inaamin ko po, ako ay nalayo ako ay nalayo at malayo at malayo sa iyo. sa iyo. Today, God, Today, God, inaamin ko na ako'y makasalanan. inaamin ko na ako'y makasalanan. Humihingi ako ng kapatawaran Humingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. sa lahat ng aking nagawang pagkakamali. Mula ngayon, Mula ngayon, pinubuksan ko ang aking puso, nabuksan ko ang aking puso. pinapapasok kita, Napapasok kita, tinatanggap kita tinatanggap kita bilang aking Diyos, bilang aking Diyos, aking Panginoon, aking Panginoon, tagapagligtas tagapagligtas ng aking buhay. ng aking buhay. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ako ay nakauwi na Ako ay nakauwi na sa iyo. sa iyo. Maraming salamat Maraming salamat sa buhay na walang hanggan sa buhay na walang hanggan para sa akin. para sa akin. Itong aking panalangin Ito ang aking panalangin sa pangalan ni sa Jesus. pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po magpe-pray. Lord, continue to seek our hearts na ang pag-uwi na to, Lord, ay hindi lang temporary, Panginoon. But ito yung pag-uwi namin sa iyo permanently. Ito na kami, Panginoon ko. We offer our life to you. Kung ano yung gusto mo sa buhay namin, gawin mo. Today, God, I pray for each and everyone na naandito that as they come back home, maging maayos kaming mga anak, Panginoon, kung na sumusunod sa iyong mga kagustuhan, sa iyong mga utos. Salamat, Lord, as we end this topic of coming back home. Lord, hindi dito nagtatapos, Panginoon ko. We will always evaluate ourselves. We will always pray to you, Lord God, na tulungan mo kami sa aming mga ginagawa araw-araw, sa aming mga buhay na ginagawa, Panginoon ko, ay isama ka namin araw-araw para hindi na kami malayo sa iyo. We entrust everything to you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Palakpakan natin si Lord.